Hello everyone! Nagluto si Tito Wena ng napakasarap na gourmet tuyo. At kung paano nga balutuin yan, halina kayo. Samahan nyo si Tito Wena at sabay-sabay natin yang lutuin. Delicious! Gourmet tuyo. Let's cook! Hello everyone! Magluluto si Tita Wena ng gourmet tuyo at ang mga ingredients nga ay young ginger, white onions, garlic, radish, sweet bell pepper, siling labuyo, and green chili. Lahat ng yan ay i-slice natin at ipiprito. And pagkatapos natin maglagay ng suka, pipigaan pa rin natin ng kalamansi para mas mabango, mas intense yung kanyang aroma. At ito nga yung ating gagawing gourmet tuyo. Ayan, pagkatapos nating hugasan, in-air dry natin siya, and then ginupit-gupit natin ng ganyang size. So yan po ay 2 kilo. So sa bawat quantity ng ating lulutuin na gourmet tuyo, kayo na po ang bahalang magdagdag ng mga ricado or vegetables na ipa-fry nyo kung gaano karami, no? Ganon din yung sibuyas, bawang at luya. And then, sa mga gulay naman, as much as hindi watery na mga gulay, pwede nyo pong i-fry at isama sa ating gourmet tuyo. Ayan. So, napakaganda po ng gourmet tuyo kasi kung tayo ay mga busy sa ating trabaho, so hindi na tayo kailangan pang mag-rush na magluto. Basta meron tayong gourmet tuyo, kompleto na yan. Complete na may mga gulay na, and then, ang ating tuyo ay malasa yan. Halina kayo at simulan natin yan na i-fry. Dahil nga po, yan ay na air dried niya. So nakikita nyo yung texture, no? So dry na po siya. Yan po ay hinugasan muna. Take note, bago natin gupitin, hugasan muna natin ang ating tuyo. Ayan, para mas mabilis siyang ma-air dry. And why? Kailangan natin air dry para hindi siya watery at hindi siya mag-splash or manalsik pag ating pinry. Halina kayo at tayo ay magpa-fry na. Mga best, ang ating gourmet na tuyo ay na-fry na lahat. Ayan. Or pwede rin nating tawagin munang dried fish kasi hindi pa natin nabubuo yung ating gourmet. So ayan, halina kayo at simulan naman natin na mag-fry ng ating mga ingredients like ginger. And yes, sa pag-i-slice ko nga ng ginger, ay ganito ako, kaliliit mag-slice ng ginger pag gagamitin ko sa gourmet. At mainit na nga ang oil natin at doon din tayo magkikisa sa ating pinagprituhan ng ating tuyo. Ayan. Hintayin nating maluto ang luya ha, bago natin ilagay yung bawang at sibuyas.
Tensya na kayo. Umaalog-alog yung camera kasi I'm all alone. I'm a camera person and at the same time cooking. So ayan guys. Medyo luto na yung ating luya at pwede na nga natin ilagay ang ating onions and garlic. Ayan. Sabay na natin ilagay. Pero kung ako ay may camera person, ang una kong ilalagay ay bawang. But since dadalawa lang ang kamay ko at ang isa ay humahawak ng camera at ang isa naman ay nag-a-assist sa pagluluto. So kaya nilagay ko na lang sila parehas ng sabay. Ayan. Ayan. So hintayin lang natin ha na mag-translucent ang ating sibuyas at ang bawang naman ay maluto ng kunti bago natin ilalagay yung ating mga gulay. So ayan guys, dahil luto na or nag-translucent na ang ating onions, ito ating garlic ay luto na rin. Tingnan nyo naman yung texture. So ganyan dapat ang texture ng ating onion, garlic, and ginger bago natin ilagay ang ating other ingredients na veggies. And yes, ang aking carrots nga ay hiniwa ko siya ng ganyan. Ayan, the rest ilagay na natin yan dyan. And then, dahil ang carrots ay medyo matagal ma-fry, ilalagay natin sa maximum heat. Ayan, haluin lang natin. Ayan guys, para mas mabilis na maluto yung ating carrots, takpan natin. Takpan natin ng only 1 minute. So ayan guys, dahil luto na ang ating carrots, pwede na natin ilagay yung ating kasunod na gulay. At ano nga ba yung ating kasunod na gulay? Yun po ay radish at sweet bell pepper. Ayan, pagsabay na natin. Pagkalagay nga natin yan, ay haluin lang natin. And then, ibalik na ulit natin sa medium heat. Ayan. So, hayaan lang ulit natin na maluto ang radish. Saka naman natin ilalagay yung ating green chili and red chili. Pero, bago natin ilagay yung green chili and red chili, dito ay maglagay na tayo ng pamintang durog. Kayo na lang ang mag-adjust kung gaano karami ang pamintang durog na ilalagay nyo ha. No measurement ito. So, estimate nyo na lang kung gaano ba karami yung gusto nyo. And maglagay na rin tayo ng ginisa mix. Then, haluin lang natin. Maya-maya ng kunti, pag nailagay na natin yung sili, ay maglalagay na tayo ng kunting sugar. Just to balance the taste. Ayan, ang bango guys. So, ayan guys, dahil naluto na yung ating huling nilagay na gulay, which is radish. Ganda ng pagkaluto ng ating mga ingredients. Tingnan mo naman, swabing-swabe. Wow! Now, pwede na natin ilagay ang ating mga sili. Diyan. At hiniwa ko nga lang yan ng ganyan. Pero yung red chili ay hindi ko na hiniwa. Yung ating green chili, hindi intense ang anghang niyan. Mild lang. Pero kung hihiwain nyo yung
red chili, which is siling labuyo. Yes, mag-aanghang na masyado. So, kaya ako, hindi ko na lang hiniwa para just in case na mayroong bata, ay pwede pa rin kumain. And now, pwede na tayo maglagay ng sugar to balance the taste. Ayan, so it's up to you rin po ha. Mga beshi loves, kayo na ang bahala mag-adjust kung gaano karami na sugar ang inyong ilalagay. And then, pagkalagay nga natin ng sugar, once again, haluin natin. And a few minutes ay ilalagay na natin yung ating gourmet. At yes, itatabi natin yan dyan para yung gourmet ay magkaroon ng, yung ating tuyo ay magkaroon ng space. And I'm running low battery now. So ayan, ilagay na natin. I hope umabot ang battery ko. Paubos na yung battery ko. So, bago natin ilagay itong isa, haluin muna natin para mag-incorporate na. Ayan, sarap. What that? Now, ay pwede na natin ilagay itong isa pa. Ang ating second batch. Ayan. So, let's be careful sa paghahalo until ma-incorporate yung ating mga ingredients and fried vegetables sa ating fried tuyo. And finally, mabuo natin yung gourmet. Ayan. Look at that. Ayan, sana wag mo nang ma-off yung aking camera. Kasi, signing low battery na. Ayan guys, so nakabuo na tayo ng ating gourmet na napakasarap. Ganun lang kasimple. No? Ay, hindi pala simple, matrabaho pala. Matrabaho pala. Nagsimula nga ako ng cooking ng 12 o'clock. Now, it's 3 o'clock. So, 3 o'clock, 3 hours run. Ayan guys, thanks everyone for watching. And Tita Wena saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless. So, ayan mga guys. Dahil nga ang ating ipaprito na daing or dried fish ay 2 kilo. So, ang gagamitin natin ay large size na kawali. At dito nga ay medyo mainit na yung apoy. Try lang muna natin ng isa. Ayan, pwede na. At ilagay na natin. Huwag lang muna natin ubusin, kalahati lang muna para mas mabilis nating mahalo. And take note, tayo po ay naka-maximum heat ng apoy. Ayan. Huwag masyadong haluin para ma-maintain natin yung texture ng ating dried fish na buo. Pag halo tayo ng halo, madudurog yan. So, haluin lang natin pag naluto na yung ating dried fish.
Dahil kasi hinugasan nga natin ang ating dried fish, so yung texture niya ay medyo naging soft. Kaya iwasan natin na pandalas ang ating halo. Ayan, so this time ay pwede na natin haluin para yung mga nasa ilalim mapunta sa ibabaw at yung nasa ibabaw ay mapunta sa ilalim. Medyo exhausted na yung boses ko kasi kami ay galing pa sa outing. Ayan. So, whole day outdoors. So, ayun, exhausted ang Tita Wena. So, ayan guys. So, ayan. So, again, ikikip lang natin siya dyan. Huwag lang natin haluin. Ayan. So, ganyan lang yan until na mag-crunchy siya. So, yan lang kayo para makita nyo yung ating full procedure ng ating pagluluto ng ating gourmet tuyo. Ito ay pang ilang beses ko nang pag-upload ng gourmet tuyo. Pero every time na nag-gourmet tuyo ako, hindi pare-parehas ang gulay na aking nilalagay. Like what I mentioned earlier, kahit po anong gulay ang ilagay nyo, basta yung hindi nagwo-watery. Ano nga ba yung mga nagwo-watery na gulay? Like pichay, no? Cabbage, yan. Yung mga yan ay nagwo-watery. So, pwede natin ilagay sa gourmet, like cauliflower, broccoli, long beans, and radish, carrots, sweet bell pepper, and red chili spicy. So yung mga yan ay pwede natin ihalo yan sa gourmet. Masarap kasi yung gourmet na maraming gulay. But make it sure na yung gulay ay ipa-fry mo rin siya. Para yung gourmet mo ay mapofrolong mo. Hindi siya kaagad masisira. Lahat ng ating pagkain, pag tama ang pagkaluto, so matagal po siyang masira. Napofrolong natin yung buhay, no? So kailangan lang natin ng medyo maganda-gandang technique. So, ayan, nakita nyo yung texture niya. Buong buo, diba? Ayan. Hindi kailangang haluin madalas. Pero hindi rin kailangang masyadong matagal na hindi hinahalo. Kasi, matututong din naman yon, no? So, ibig sabihin, estimate mo lang yung time na pwede mo na siyang haluin. Matalino naman tayo, pagdating sa kusina, diba? So, alam natin kung kailan natin kailangang haluin na. So, ayan. Ang bango, guys. Alam nyo yung dried fish. Pag hinugasan muna natin, bago natin i-fry, ang bango naman, ano. Kaya hindi totoo yung sinasabi na, oh, ang ano mo, amoy tuyo. Nola. Walang ganon. Kasi ang tuyo naman ay bumabango pag yung nahugasan mo na. At yung sinasabi nga nila na yun, na ang ano mo, amoy tuyo, mabango kaya yun. Alam mo na ha, kung ano yung sinasabi ko, diba? Alam na yan. Ayan guys, ang sarap ng ating gourmet. So, ayan guys, ang ating gourmet tuyo ay crunchy na. So, ayan. So, tatanggalin na natin yan at magsasalang tayo ng second batch. At kung ano yung pagkaluto natin sa first batch, ganun din yung pagkaluto na gagawin natin sa second batch.